Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, ay maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong Korte Suprema ay umaksyon na po. At ang Kongreso ay pinagsusumiti po ng mga dokumento tungkol po sa impeachment ng Vice President. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Flash Report! Ang Korte Suprema po inatasan ang Kongreso na magsumite ng mga dokumento at impormasyon kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Korte Suprema. Steve Ra. Steve, anong detalye? Yes, siyang ipinag-utos ng Supreme Court and Bank sa Senado at House of Representatives magsumite ng mga dokumento at sinumpang impormasyon para makatulong sa pagresolba ng mga petisyon laban sa impeachment complaints na isinampa kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa hinihingi ng Korte ang status ng unang tatlong reklamong impeachment na isinampa ng mga private citizens. Ang eksaktong petsa kung kailan inendorso sa Kongreso ang mga reklamong ito, kung may kapangyarihan bang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan ipapasa sa Speaker ang isa ng endorso ng impeachment complaint. Ang legal na batayan sa Secretary General kung tatanggihan niya ang pagpasa nito sa loob ng itinakdang 10 session days. Kung ilang session days ang lumipas bago na ipasa sa Speaker at naisama sa order of business anuman ang legal na posisyon ng mga respondent at mga katanungan at detalye kaugnay ng articles of impeachment na ipinadala sa Senado. Binigyan lamang ng Korte Suprema ng 10 araw ang Senado at Kamara para sumagot mula sa oras ng pagtanggap nila ng abiso. Bukod dito, ipinag-utos na rin ng katastasang hukuman na i-consolidate o pagsamahin ang mga petisyon kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang... Yan po mga tambay, mga dokumento po mga tambay, ang pinasusumiti po ng Korte Suprema para po mapag-aralan ng Korte Suprema kung tama po ba ang mga proseso na ginawa ng Kongreso, mga kababayan. At tingnan po natin kung ano po ang magiging desisyon po ng Korte Suprema dito po sa mga sinasabing maanumalyang impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Talaga naman maanumalye. Dahil ginamitan po ito ng mga sinasabing panunuhol at sinasabing sobra-sobra. Hindi po ba? Meron pa silang ika-4 na impeachment dyan. Hindi po ba? Kaya kinu-question din po yan. Dahil sobra-sobra na po ang impeachment na ginawa po nila sa Vice President. Saka isa pa, napakahirap mo nga, hindi naman po nila isinabatas. Paano mo i-impeach ang isang confidential fund? Confidential fund yan. Napakahirap po i-impeach ang confidential. Confidential nga. At ang isa pa, walang batas. Hindi naman po sila gumawa ng batas na ang confidential fund ay kailangan po ito ay isubmit lahat at resibuhan at ibigay ang tunay na pangalan at huwag nang gumamit ng alias. Lalong-lalo sa mga gagamitin na ito dito sa mga mag-iimbestiga sa mga sinasabing masasamang gawain. Kukuha ka ng investigador dyan Kukuha ka ng asset. Puprotektahan mo yan Marami na po nagpatotoo niyan. Kahit po ang PNP. Kahit po ang ombudsman. Gumagamit po sila ng asset. Never po nilang ilagay ang tunay na pagkakakilanlan nito. Talagang puro alias lang. Kaya lang, dito po sa Kongreso, ayaw po nilang pumayag na kailangan hindi alias. Kailangan totoong pagkakakilanlan sa tao na ito. Ganun po. Bakit kaya? Kailangan po malaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ng mga tao dito po sa mga alias. Bakit kaya? Dahil kailangan malaman ng mga NPA, ng makakaliwa ang tunay na pagkakakilanlan ng mga ginagamit na asset dahil ang confidential fund ng Vice President ay ginagamit po sa pagsugpo sa makakaliwa. Mga terorista. Napakarami po yata sa Kongreso at meron din sa Senado na sumusuporta sa makakaliwa. Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya gigil na gigil sila. Isa rin po dahilan yun
Pero talaga ang main reason naman po talaga diyan. Nabanggit ko lang po 'yon na pwede rin pong mangyari 'yon na talagang palabasin nila ang tunay na pagkakakilanlan ng mga asset ng Vice President, yung mga ginagamit niya. Di ba? Na mag-iimbestiga, lalong-lalo sa makakaliwa at mga terorista. Hindi po ba? Yung mga pangalan. Pero ang totoo naman po talaga, yung main reason nila ay pabagsakin. Kasi po, kailangan po nilang i-demolish na. Wakasan na ang Duterte. Hindi kaya? Para wala na po silang kalaban. Wala na po silang tinik sa politika. Paghaharian na po nila ang Pilipinas. Hindi kaya? Di po ba? Nakita niyo po ngayon, gamit na gamit po ang lahat ng asset, gobyerno, sa iisang pamilya lamang. Nakita niyo po. Nagsama-sama po lahat ang ahensya ng gobyerno, ang institusyon, mga mambabatas, nakatutok lang po sa pamilya Duterte. Lalong-lalo po sa impeachment. Hindi po ba? At yung ginawang pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. Talagang alam mo na, ang main reason po nito, mga kabayan, ay pabagsakin para po mawala na po. Mawala na ang tinik sa kanila. Hindi po ba? Sana po, makita po ng Korte Suprema yung ginagawa po ng Kongreso. Wala po itong basihan eh. Wala pong basihan ito. Itong impeachment. Kasi kung titingnan po natin, ang may karapatan lang po talaga kasi na magsabi na ang isang ahensya ay may anomalya. Di po ba COA? COA lang po kasi may karapatan eh. Halos Lalong-lalo po dito. Sa tagal po kasi ng panahon, makababayan, mula po nung kinirate, mula po nung inumpisahan nila yan, na magkaroon po ng confidential fund, sa napakatagal na pong panahon na gumagamit po ng confidential fund. Ngayon lang po naisipan. Ngayon lang po naisipan ng mga politiko na imbestigahan ang confidential fund sa Vice President pa. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit sa Vice President kailangan imbestigahan? Samantalang lahat sila'y meron. Sinasabi nga ng isang senador, mula Luzon hanggang Apari, Bisaya, Mindanao, Bicol, buong Pilipinas, gumagamit ng confidential fund. Lahat, pati LGUs. Hindi po ba? Meron. Bakit? Kauna-unahan lang po nung pumasok ang binagoong Pilipinas at pumasok po at nagkaroon po ng speaker na tinatawag na tambaluslos, ay naisipan po nilang imbestigahan at hanapan ng korupsyon. Confidential fund pa ang kanilang hinanap. Nakakapagtaka. Nakakabobo. Hindi naman po nila isinabatas na ang confidential fund ay kailangan kalkalin at hindi na confidential. Di po ba? Dapat isinabatas po ito ng Kongreso at Senado. Di po ba? At pinirmahan ng Pangulo noong mga panahon na mga nagdaan na ang confidential ay hindi confidential. Ang confidential ay kailangan ihayag sa kanila. Lalong-lalo ang mga pagkakakilanlan ng mga tao na gagamitin mo dyan na maging asset o mga investigador mo para malaman mo ang mga kalaban mo, lalong-lalo ang mga kumakalaban sa gobyerno at nagpapahirap sa taong bayan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung mga korap. Hindi po ba? Makikita naman po ng Korte Suprema yan eh. Kung may ground of impeachment, sila sa Vice President. Hindi po ba? Dahil yung gusto nilang i-impeach, mismong COA nagsasabi na malinis at maayos at hinahangaan nila ang Office of the Vice President sa paghawak ng pondo nito. Laging maayos, detalyado, may mga resibo, dokumentado ang pondo
na sinusumite sa COA ng Office of the Vice President. Ang tanong, sila po ba'y katulad ng Office of the Vice President? Lalong-lalo itong mga gustong-gustong mag-impeach sa Vice President? Kumpleto po ba sila ng mga resibo sa kanilang mga pondo na hinahawakan katulad ng Office of the Vice President? Nagtatanong lang po. Kumpleto po kaya ang House of Representatives na bawat pondo ng mga congressman, representative at speaker of the House na tinatawag na tambaluslos ng Vice President ay dokumentado kaya? May mga resibo kaya? At alam kaya ng taong bayan ang mga proyekto nila? Bawat congressman, lalong-lalo speaker, na umahawak daw po ng isang damukal na pera ng bayan, kinukontrol pa ang pera ng bayan ayon sa Vice President. Saan kaya nila dinadala ang pondo natin? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan. Sana po, mga tambay, Korte Suprema na po yan Kataas-taasan na po yan. Kung mga dokumento po ang pag-uusapan, kung tama ang ginawang proseso ng House of Representatives sa impeachment ng Vice President at meron batayan ang impeachment dahil confidential pa nito at kailangan gumamit ng alias. Lahat po sila'y gumagamit ng alias sa mga ginagamit nilang mga asset o mga investigador na gagamitin lang mag-iimbestiga sa kanilang mga sinasabing kalaban ng gobyerno, lalong-lalo nung panahon ni Vice President, na kailangan niya sugpuin ang mga makakaliwa na kinukuha at kinukumbinsi ang ating mga anak sa eskwelahan nitong makakaliwang grupo. Kailangan niya imbestigahan yan gamit ang confidential fund. At kailangan po niyang gumamit ng alias. Hindi po ba? Ulitin ko. Protektado yan. Kailangan mo protektahan pati pamilya ng ginagamit mong asset. Puproteksyonan mo yan. May pamilya yan. Di po ba? May mga anak yan. Gusto mo bang malagay sa bingit ng alanganin? Di po ba? Ang pamilya nitong mga ginagamit mong asset. Di po ba hindi? Di po ba? Sana makita po at maipamukha naman po sa mga congressman sa House of Representatives ang ginagawa po nilang pamumulitika at pagpapabagsak lang naman ito sa pamilya Duterte, sa Vice President. At sana rin po, sa tagal na po na iniintay natin, yung napakatagal na po iniintay natin sa Korte Suprema, inaaksyonan nyo po ang impeachment ng Vice President. Aksyonan nyo na rin po yung GAA, yung BICAM. Ano na nangyari sa GAA? Naging gago na. Yung 2025 national budget. Korte Suprema, iniintay po ng taong bayan ang desisyon po ninyo. Ano po ba ito? Labag po ito. Corruption po ito. Pinirmahan po yung mga blanco. 241 billion po, Korte Suprema. Sana po maglabas na po kayo ng final decision yan. Tama ba ang ginawa ng Kongreso? Tama ba ang ginawa ng Pangulo na pirmahan niya? Yung mga blanco na nasingitan ng 241 billion, ang 2025 national budget. Di po ba? Sana po maglabas na rin kayo ng desisyon, Korte Suprema. At lalong-lalo po sana ilabas na rin po ninyo ang desisyon. Yung pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para matapos na po at malaman na ng taong bayan ang tunay at totoo na tama ba ang paghuli at pagdakip. Nakakuha po ba ng due process, tamang proseso ng batas si dating Pangulong Duterte na naging Commander-in-Chief ng Pilipinas? Di po ba? Pangulo. Ganun po ang nakita namin. Ginawa po siya. Ginawa po siyang wala man lang nakuha na patas na paglilitis. Antimano, kinuha lang ng isang pulis. Isang batalyon o napakaraming batalyon na pulis na hindi man lang nakatikim na dalhin sa korte, sa lower court para man lang po siya makapagpaliwanag sa korte. Wala. Antimano, sa kampo, dinampot sa airport, diretso sa kampo, tapos biglang ilang oras lang inilipad na. Itinapo na. Isang Pilipino. Pilipino po ito. May karapatan po ito sa Pilipinas. Di po ba? Filipino citizen.
Ipinatapon mo. Ngayon, wala na po tayong jurisdiction sa ICC. Wala na tayong magawa. Hindi na natin maipabalik dahil ipinatapon na. Tinanggalan mo na siya ng karapatan bilang Pilipino. Wala po ba tayong aksyon dyan? Korte Suprema sa ginawa ng Commander-in-Chief na nakaupo ngayon? Tama po ba yung batas na sinunod na Commander-in-Chief? Korte Suprema, maawa naman po kayo. Ilabas nyo na po ang desisyon kung tama ang mali para po ang dating Pangulong Duterte makakuha naman po ng hustisya sa Korte Suprema. Huwag lang po sana impeachment ang inyo pong iresolba o tutukan. Matagal na po, mahigit 100 araw na po sa Netherlands, sa ICC. Wala pa rin po kayong inilalabas na desisyon na tama ang ginawa ng Pangulo na ipatapon sa Netherlands na hindi man lang sinampahan ng kaso dahil walang matitibay na ebidensya sila sa Pilipinas. Hindi po ba? DOJ na nagsabi niyan. Sana po, aksyonan nyo na po lahat. Pati po yung PhilHealth. Ano na po yan? Labag po ba sa batas? Ang ginawa nilang paglipat sa pera ng PhilHealth, 89 billion, nailipat na ang 60 billion mahigit. Tama po ba na ilipat yan? Ano na po ang desisyon natin dyan? Di po ba? Napaka-importante po yan. Pera po ng taong bayan yan. Pera din ng taong bayan ang budget. At yung napaka-importante rin po sa dating Pangulong Duterte. At ito po, aaksyonan nyo po. Sana pagsabay-sabayin nyo na po, Korte Suprema. Desisyonan nyo na po nang malaman ng taong bayan. Di po ba? Dahil kayo na lang po ang kahuli-hulihan. Kayo po ang batas. Kayo nagpapatupad ng batas. Di po ba? Kayo ang nagsasabi na ang batas ay dapat sundin. Di po ba? Kayo. Di po ba? Wala po silang magagawa pag nagdesisyon kayo. Dahil kayo na po ang kahuli-hulihan. Di po ba? At paniniwalaan kayo dahil kayo po ang Korte Suprema. Hindi po ba, mga kababayan? Sana po ang Korte Suprema ay magising na po. At kailangan po natin, ang taong bayan po, kami po, si Kamanong naghihintay ng resulta. Kung ano na po ang resulta. Tama po ba o mali ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para ipatapon sa Netherlands, sa ICC, sa The Hague? Di po ba? Yan po mga kabayan, hintayin po natin yan. At least, yan, matigil na po ang kakayaw-yaw dahil napakarami na po ang Kongreso, wala na pong tinrabaho ang Kamara. Wala na po sila halos tinrabaho ng 3 taon. Papasok na naman po ang 20 Congress, ay hindi pa rin po nila nilulubayan ang mga Duterte. Nakatutok lang po ang pamahalaan, ang institusyon ng Kamara sa mga Duterte. Diyan lang po. Kaya po ang ating bansa ay nasa basurahan na po. Ayon sa Vice President, ang ating bansa ay papunta na, palubog na sa kumunoy, sa basurahan ng punta, sa ganitong pagpapalakad ng bansa, sa ganitong ginagawa ng mga mambabatas na walang pagtugon sa problema ng bansa maliban sa puro ayuda ang kanilang programa, solusyon sa kahirapan, sa kawalan ng trabaho, sa nagmamahalang mga bilihin, sa naglalakihan natin mga gastusin. Kawalan ng trabaho, solusyon, ayuda. Yan ang programa, ayuda, pamumulitika, korupsyon. Mga kababayan, talagang wala pong pupuntahan ng ating bansa. Yan po mga kababayan, sana po lahat aksyonan na po ng Korte Suprema, hindi lang po ang impeachment ng Vice President. Sana po, pati po ang desisyon. Excuse me po. Sana po madesisyon na rin po nila ng Korte Suprema. Ang korupsyon, ang GAA, National Budget 2025, PhilHealth, at ang sa dating Pangulong Duterte. Sana po ilabas na po nila ang desisyon dyan. Yung aresto po na ginawa po ng mga kapulisan. Siyempre po kasama po dyan ang DOJ, DILG, pati po ang National Defense po natin. At siyempre po,
ang kapulisan sa pangunguna po ni General Torre at General Fajardo, mga tambay. Sana po. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po mga kabayan, humihingi po ulit ako at lagi ko pong hinihingi po na pagsama-samahin po natin at na lalo-lalo po ang ating po mga dasal at panalangin na wag po natin kalimutan na isama po ang pag-iingat o maingatan po ang pamilya Duterte. Ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na madugtungan po ang kanyang buhay, kalakasan at mailayo po sa kapahamakan, mga kababayan, at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa ating mga dasal at sa inyong mga dasal. At muli po mga tambay, muli po magpapaalam po muna muli. Ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.